Okay, papasok tayo ngayon. So, wala ulit tayong topic. So late na, kita nyo late. Kasi ayoko na magbiyahe ng maaraw pa, mainit. Tsaka, yun nga, kailangan medyo umaga na tayo uwi. Yan, kita nyo, wala tayong gas. So, kailangan tayo pakarga kaagad. Ayun, shell na lang, may shell na pala rito. Tsaka chill ride lang. Kasi dumaan yung weekend na hindi tayo nagmotor. Ginagawa lang natin yung isang motor natin. Binuksan ko ulit yung carb kasi namamatay pag ini-start. Tinanong ko si Pres kung anong pwedeng dahilan. Baka barado pa rin daw yung mga jet, ganun, jettings, mga ganun. Hindi ko alam anong tawag eh. Kasi yun nga, yung pilot jet, yung mas maiksi, akala ko walang butas pag sinisilip ko kasi wala. Tsaka yung iba, yung ilalim niya, yung iba ba may butas yung ilalim, parang plain lang. Sabi ko wala palang butas to. Kasi nag-research ako kay Chris Custom Cycle. Ayun nga, sabi niya importante na may butas tong pilot jet. Ayun, pilot jet yung maliit. Importante may butas tong pilot jet. Kasi sakto pa yung ginagawa niya, keyway copy racer din, na stock din kagaya sa atin. Pero sa kanya parang ilang buwan lang, sa atin kasi taon. So yun, nagawan natin ng paraan. Tunusok natin ng karayom. Bakit di pa bukas ng shell? Ba't ang dami ng pila dito? Doon na tayo sa shell. Walang pila eh. Ayun nga, sinundot natin ng karayom. So yun, natusok natin. Tagas lang muna tayo. Tuloy natin. Ayun, yun nga, sinundot natin ng karayom na pinakamanipis. Kasi yung ibang karayom hindi pa rin kasya, sobrang liit ng butas. Tapos ang nabutasan na, pag sinilip mo na sa araw, kita mo na siya. Pero pag tinitignan ko pa rin yung ibabaw, parang flat pa din. Pinicturean ko na eh, para ma-zoom ko. Hindi pa rin masyado makita. Ayun, so ngayon, pag nag-start, hindi na siya namamatay. Kasi noong una na-start na natin, di ba? Kaso namamatay siya. Hindi ko siya matono kasi namamatay kahit taasan ko yung idle. Ngayon, yung idle naman ang ano'y natin, ayusin natin, saka itotono natin. Eh hindi tayo marunong. Pero nakapag YouTube na tayo. Kay kay Chris Custom Cycle din tayo noon. So kahit carb halos lahat, di ba? Ngayon parang FI na. Nakakatulong pa rin yung mga video na pagtotono ng carb. Kaya okay pa rin kasi nga yung channel ni Chris, basta yan si Chris, maganda, educational talaga. So gagawin natin yung alam ko yung plug reading kasi ginagawa ko na yun dati. Alam ko nang tumingin nun, tsaka na-research ko na yun nung unang-una pa. Ang di ko kaya alam kung paano yung sa tunog ng makina. Pero ang pagkakaintindi ko kasi, basta tumaas yung idle, yung pinakamataas, yun na yun. So yun, tingnan natin kung magagawa natin. Hindi natin alam kung magagawa natin siya. Kawawa na, may patay na pusa ba to, aso? Ay hindi, basahan lang pala. Damit lang, jacket. Ayun nga, sana ba ako? Tingnan natin kung magagawa, matutunan natin. Tingnan natin kung kaya. At least natutunan na tayo. Late na. Buti nga chinek ko ulit yung carburetor, yung pilot jet. Kasi nga napanood ko kay Chris na dapat may butas yung pilot jet. Napansin ko na agad yun nung una kasi sinusundot ko ng string ng gitara eh, para kasyang kasya. Kaso yung tinutusok ko yun, ayaw tumagos, barado talaga. So yun nga, so nagawa natin ng paraan, nabutas na.
pinapukpok natin yung ano, konti-konti yung karayom na manipis. Pero dahan-dahan lang kasi yung unang pukpok natin naputol eh. Buti di na-stuck sa loob. Kaya yun, dahan-dahan lang. Kasi iniikot-ikot ko lang yung ano, yung karayom para pumasok siya dun sa bara. Kahit yung pinakamanipis ko hindi siya lusot eh. Yung dulo lang yung lumulusot. Kaya yun, sana matuwa na natin bukas. Tapos isasara yung hangin kasi fuel type siya. Ay, hindi ko alam kung fuel type ba yung tawag. Basta fuel screw siya, nasa ilalim. Yung napanood ko kasi ay air type, air screw yung pantono. So halos ganun din naman daw yun. Yung isa, hangin yung nire-restrict. Yung sa atin, fuel yung nire-restrict. So parang ganun din, tinutono yung balance ng hangin at gasolina. So yung part na naintindihan naman natin yun, yung pakiramdam lang. So yun nga, pag pinakamataas na idle, after nun, plug reading na. Nakuha natin yung pinakamataas na idle sa pihit nung pantono ng carb. wala akong kwento sa inyo ngayon kasi yun yung laman ng isip natin. Kada weekend, Sabado, Linggo, yun yung ginagawa natin. Hinanginan ko na rin, pinalitan ko na rin ng brake hose. Okay yung brake hose na nabili natin, maganda siya. Pang setup yata yun ng mga ano, kalimutan ko yung King, basta may King yung pangalan eh. Kulay may ano siya, parang higpitan pa dun sa hindi normal, hindi kagaya ng dati. Braided siya, tapos parang pagkakabit mo, higpitan mo pa yung parang pang-lock. Kasi parang naiikot yung ano eh, yung kabitan. Yun lang ako nakakita. Yung mga luma kasi ginagawa natin dati, parang papalit tayo nung walang ganun, yung mga braided. Tsaka yung problema nung motor natin, sa sobrang tagal nga, may preno siya pero paminsan-minsan wala, lusot. Hindi maintindihan kung bakit ganun. Di ba dapat pag lusot na lagi? Yun minsan lang siya lumulusot. Eh naranasan ko yun nung ginagamit ko pa yun. Ngayon nga lumulusot siya pagka kailangan ko pumreno. Pero pag emergency braking hindi, kasi bigla eh. Pag yung pinreno mo siya ng dahan-dahan, eh, siyempre sanay tayo ng dahan-dahan ng preno, di ba? Kasi nga smooth dapat yung hinto mo. Papansin mo, wala, lusot. Kaya yun yung isa sa mga pinalitan ko na agad. Kasi nga, may balak akong turuan si Mrs. dun sa motor na yun bago ko siya ipasok sa Honda. Para marunong na siya magmotor, ma-observe niya yung mga ibang techniques nang mas madali. Kasi kapag from zero ka, tapos nag-aaral ka ng ganun sa Honda, yung mga ibang technique, hindi mo ma-observe kasi ma-observe mo lang yung mga importante. Yung clutch control, throttle, yun lang yung munang papasok sa'yo kasi yun lang yung yung importante para sa'yo nung mga panahon na yun. Kaya yun yung ma-absorb mo kung paano magpatakbo ng motor. Kasi marami pang technique na tinuturo doon, mga basic. So maganda sana marunong na siya bago siya mag-enroll para lahat. Para skip na niya yung paano magpaandar ng motor. Doon na siya sa mga essentials. Kagaya nung minsan kasi nung pumunta kasi ako doon, hindi ko masyadong pinukusan yung classroom. May mga tinuturo doon na mga traffic, ganun, traffic rules, traffic signs. Hindi ko masyado pinapokus yun. Ang nasa isip ko, matutong magmotor. Marunong naman ako mag-paandar ng motor sa tricycle, konti lang. Tsaka nakagawa ko lang yung pagka nakainom ako. Pag nagiinuman, pagka kailangan bumili, good na tinatry ko, lalo na pagka madaling araw. Tapos yung dadaanan isang diretso lang. So yun, kaya ko naman pagka ganun. Eh walang balance yun eh, kung mamatay man, wala, may sidecar. Hindi matutumba. Kaya yun, kaya pumasok ako doon, nakapokus ako doon sa paano magpapaandar, paano lumiko, paano mag-slalom, mga ganun, mga technique na kaya yung mga ibang details sa tinuturo na di-disregard kasi nga iba yung focus mo. Eh pagka marunong na sana ako noon, kung talagang marunong na, nakakabiyahe na ako ng naka-manual, mapipick up ko pa yung ibang detalye ng kompleto. Para yung ganun yung balak ko kay Mrs. Marunong na siya pero i-enroll ko pa din. Kasi maganda yon, mahal nga lang pero maganda siya kung tutuusin. Lalo na kung ma-observe mo lahat ng tinuturo. Pati pagbaba ng paa tinuturo dun. Yung parang umahakbang, mga ganun.
Effective siya kang ano. Siyempre, smooth yung hinto mo. Effective siya, maganda siya. Ayun, so yun yung mga balakan din sa motor natin na yun. Gusto ko siyang buhayin kasi sayang. Naka-standby lang dun. Tsaka pogi yun eh, gusto ko yun eh. Eh, gears naman na si Macy's. Wala na lang siya sa pantalon tsaka sapatos. Hindi na naman tayo nakakapag-ipit tangke. Nakakalimutan na naman natin. Pagka hindi ako nakakapag-ipit, naalala ko mag-ipit tangke pag namamanhid na yung mga kamay ko. Sa vibration, sa manubela. Pero pag inipit tangke mo naman, hindi ka naman maano. Pag nag-ipit tangke ka na, kasi nga wala na yung pressure sa kamay mo. Kumisa kasi nakakalimutan. Bad posture. Hindi naman malalaman pag mali yung posture mo talaga. Hindi ka nakakapag-ipit tangke. Gusto ko pumasok dito sa gilid, kaso baka wala akong pwesto pagdating sa dulo. Madali pa ako nung tawag dito, enforcer. Yan, dito na tayo. Relax mode lang. Dito tayo nakapag-practice magmotor ng weekend eh. Mag-ayos ng motor, pwede pa. Ngayon natutunan tayo dun. Okay din, mag-ayos ng sariling motor. May natutunan para kung yun yung dala natin, nasiraan sa kalsada, may alam tayo kung paano gawin. O pag may nakita tayong nakakarburador na motor sa kalsada, kaya natin, meron tayong makapagbigay tayo ng tips kahit pa paano. Pag ganito, kagaya sa motor natin, hindi natin alam kung paano gagawin dito. Konti-konti lang. Simulan natin mag-change oil dito sa motor na to. Pero papaturo muna tayo kay press. Tingin ko madali lang naman. Hindi ko lang alam kung yung tinatanggal sa ilalim. Kasi tinatanggal yung press. Marami-rami din daw lang yung nakalagay sa ilalim eh. So try natin yan. Paturo tayo kay press. Tapos videohan natin. Para kung makalimutan natin, meron tayong kopya. Okay, nag-go na din. Pinahinto pa. Nabati. Nag-go pala. Hindi, sa ano naman talaga, sa sequence ng go niyan, hindi naman talaga dapat tayo mag-go pa. Mauuna mag-go yung galing kasalubong ating napakaliwa bago tayo pag-go. Pinag-go lang tayo kasi wala namang kakaliwa talaga. Eh, nung meron na, pinahinto muna, pinalusot muna. Okay. Unang ride natin sa week, gabi pa. Madilim. Kaya medyo dahan-dahan tayo kasi nga napahinga tayo magmotor. Hindi na practice. Ulit ako. Wala eh. Wala tayo kasing topic eh. Ano lang, kwentuhan lang. Catch up kumbaga. Oh, sure weekend. Uy, shit, yung RFID pala, nakalimutan ko kung may load pa. Yayari tayo pag wala na. Patay. Sana mayroon pa kahit na konti. Negative na lang kung wala na. Low balance 32. Hinto tayo dyan. Loadan natin. Dahil lang, load lang tayo. Balikan ko kayo. Sana mag-reflect ka agad. Hindi tayo pahintuin dun sa dulo. Kasi baka hindi na tayo palusutin eh. Okay, expressway. Naputol tuloy yung kwentuhan natin. Dahil sa load. Nakambyo pa ako. 6 gear na pala. Check lang tayo sa likod. Kasi nasa ano tayo, overtaking lane. Ngayon, overtake ka na nga natin to. Nahirapan ako bumuelo kasi pag malakas yung ilaw na kasalubong, nag-aalangan ako baka kasi may ano, may sa kalsada, hindi ko makita. May bato ganun sa madilim na part. May putol-putol kasi, may mga maliwanag ganun. Ayaw ko naman buksan yung MDL kasi may ilaw naman.
Ayun, ano pa bang ginawa natin nung nakaraan? Wala, laro ng Warzone. Tinry natin yung bagong update. Yung binalik yung lumang mapa. Pero ilang games lang. Maganda siya, kaso nakakatamad kasi maglaro mag-isa. Ang hirap pagka hindi mo kakilala yung mga kampi mo. Pag random, tapos wala pa silang mic. Sabagay, hindi rin naman ako on yung mic natin. Pero kung nagkasalita sila, sagot naman ako eh. Kaso wala eh. Ang motor sa likod. Susundan nyo lang tayo. Paunahin natin tapos senyasan natin. Yun 70 pa rin pero at least binasa na. Sa Dominar yata yung nasa likod natin kanina eh. Hindi ko napansin yung ilaw. May MDL kasi, lakas ng MDL nya. May truck sa likod, may ilang lumipat. Bus pala. Okay, naiya X. Alam nyo na, hindi tayo magkasaya sa part na to. Baka mabate. Pero yung pabalik maluwag ah. Monday kasi. Ang ganda ng ilaw nito ah, BMW 642. Sana oras tayo makakapasok ito. Medyo late tayo umalis, dapat mas maaga pa ng konti. Mas maaga ng 1 oras. Kasi masyadong late. Nag-traffic pa tayo sa EDSA eh. Ano oras tayo makapasok? Aga alas 7 na. So agahan natin ng 1 hour. Para 7 nasa office tayo. Tapos out ng alas 5 or 4:30. Wala pa naman traffic siguro nun pauwi. Alas 5 na umaga. Toll gate, sana may load pa. Dito hindi naging negative dito. Papahintuin talaga tayo dito. Sana meron pa. Tanga huminto na nga eh. Dapat check na natin kanina eh. Meron pa. Buti na lang. Okay. Ayala Tunnel. Kakagaling natin sa Kaibiang, kaya Ayala Tunnel na yung pangalan yun. Ba't matalbog masyado tong ano? Anong motor ba to? Parang ang lakas ng talbog nila oh. Oh. Ganon din ba yung tsura ko? Parang wala man ako masyado nararamdaman na talbog. Baka iba, ganyan din yung tsura ko no? Dahil ba may angkas? Kaya ganon. Yung spring back ng shock. Medyo nag-improve na yata tayo sa singitan. Basta dito lang. Pero huwag natin batiin. Baka madali tayo. Alam mo yung mga ganyan. May drainage. Talagpasin lang natin yung drainage. Yan. Dito sa part na to, hindi na tayo pwede sumingit dito. Malis na tayo sa gilid. Ito mga kakanan na ganyan, huwag mo nang tutukan. Huwag mo nang dikitan sa gilid kasi may ilang yan. Ganda na smile ni sir ah. Dito tayo sa gitna. Shout out kay sir, nakaka-smile. Sana naman umabot tayo sa go na to. Pwesto tayo sa kaliwa, so hindi na tayo mahirapan lumipat.
Yun, sakto, go. Bilisan nyo. Okay, tapos na tayo sa traffic. Lapit na rin tayo sa opisina. So baka dito ko natapusin yung video natin. Okay, ito natin tapusin. Hanggang sa muli. Thank you ng matindi. Babayu.